Papayag ka ba na si Catherine Bernardo ang gaganap na bida sa new season na hit na teleserye na Marimar? Bagay naman ito kay Catherine dahil morena siya at hindi nalalayo na bagay siyang maging island girl. Hindi pa malinaw kung si Alden ba ang makakatambal niya sa palabas. Dahil usap-usapan na 3 ang pinagpipilian na makakatambal ni Catherine dito. Kasama dito ay si Joshua Garcia at David at si Alden Richards. Hello Catherine fans! So ito na nga ha, dito sa remake ng Marimar mga kasambreros, pinagpipilian pala no, kung si Joshua Garcia, David Licauco or Alden Richards mga kasambreros na magiging leading man. However, okay, lilawin ko lang po, hindi po ito confirmed ha ng GMA or ABS-CBN mga kasambreros. Itong remake ng Marimar. Pero ang dami kasi nagpo-post na mga kasambreros na ito, kaya nitong isa no, kagabi lang ito pinost mga kasambreros. So bagay na bagay talaga actually kay Ma'am Catherine no. Yung mga gumawa lang talaga ng remake dito ay masabi nating reyna no, at saka hari mga kasambreros sa television or sa movie like si Ma'am Marian Rivera nung ni-remake na yung Marimar mga kasambreros, and yung Rosalinda no, wala pang nag-remake noon mga kasambreros na kumapa na teleserye dito sa Pilipinas. So hopefully sana nga dinggin ng dalawang networks mga kasambreros yung remake nito, or kung hindi man Marimar ay Rosalinda or kung ano man or pwede rin namang kasi marami naman nagsasabi na original na storya or teleserye ang gawin ng cast din mga kasambreros. So kahit basta magsama lang sila mga kasambreros. And then ito no, update tayo mga kasambreros. May isang fan dito na parang sasabi niya dito na not now, okay, hindi pa muna sa ngayon but soon, pero sa ngayon ay enjoy muna nila ang private life na bahala na ang iba mag-isip kung ano-ano sa inyo no. Sorry, naka-resibo policy po kami. So ang Catherine fans ay talaga naka-resibo policy. As long as wala nag-confirm, walang may nakitang videos, walang nakita mga pictures mga kasambreros, deadma sa bashers sa mga Catherine fans. Yung mga solid na mga kumbaga pa naniniwala na meron talagang Catherine, kasi hindi naman tayo kumbaga pa bulag or bingi mga kasambreros sa mga interviews nila no, at saka mga witnesses during ng shoot ko ng Hello Love Again mga kasambreros ng Kanilang Sweetness. So walang duda na may Catherine po talaga mga kasambreros. And then ito, isang fan ito mga sobrang galing. Dinrawing niya si Ma'am Catherine mga kasambreros using pencil lamang po no. Yung sketch po ay hindi siya pencil, parang talaga siya, charcoal ba ito no, parang ganun siya mga kasambreros. Tapos sobrang ganda naman. Alam ko hindi pa ito natapos kasi may part 2 ito. So pero ang lupit no. Hindi kasi ako marunong mag-drawing, kaya amazed ako sa mga magagaling talaga mag-drawing mga kasambreros. And then ito, so ito pala yung Frankie Primavera na sinasabi nila mga kasambreros na isang entrepreneur no, tsaka parang chef siya mga kasambreros. And napaka private na tao, and may subscriber tayo dito sa YouTube na pina-follow niya itong si Frankie. Tapos sabi niya wala silang relasyon ni Sir Alden. Sa mga tao lang talaga nagkakaroon ng speculations pag pinost ng isa, tapos i-repost din ng isa, share pa ng isa. So kumalat na yung mapamaling informasyon mga kasambreros. So pero sikat siya sa larangan ng entrepreneurship mga kasambreros. Pero sa showbiz kasi nga naka-private siya or private na tao ay hindi po siya nag-show up sa business. So sa showbiz mga kasambreros, sa business lang talaga siya. So and then ito pala yung kinabukasan mga video clips mga kasambreros na pelikula ni Alden at saka ni Ma'am Nora Honor dati no. Nakikiramay po ulit tayo sa family ni Ma'am Nora Honor, sila Ma'am Matet De Leon, Ian De Leon, and so on po mga kasambreros. So if I'm not mistaken, this was 2014, something like that mga kasambreros no. And then ito yung prayer ni Sir Alden for today
ay sobrang ganda, no? Sabi niya, Dear God, we lift up those who are going through a storm in their lives, whether it's emotional, physical, or spiritual. Be the refuge and strength. Remind them that you are with them in every trial, calming their hearts even when the winds and waves feel overwhelming. Grant them peace that surpasses understanding, nasa verse din ito, and the courage to trust you through it all. You help them to hold on to your promises, knowing that you are faithful and will see them through. May they find hope and strength in your presence and feel surrounded by your love. In Jesus' name, Amen. So, this is Alden's today's prayer mga kasama sa kanyang Instagram account po. And then last item natin mga kasama, nag-post ng candid or magagandang pictures mga kasama ang isang admin ni si Ma'am Catherine or Box Office Queen mga kasabreros. So talagang ganda ng inyong Mrs. Fulkerson soon. Alright, so naman po sa ating curtain items sana po ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title po natin, Mercies That Are Fresh. Grabe no? Lamentations or Panaghoy 3 verses 22 to 23. Pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay, ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Sa English po, New Living Translation, the faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. So grabe, ang Lamentations po or kung mapapanaghoy, ang ibig sabihin po nito ay grabing pighati, grabing lungkot, no, grabing dusa. So Lamentations ay attributed ito or written by Prophet Jeremiah. So the lamenting or the weeping prophet mga kasambreros, no? Tinatawag siyang weeping prophet, umiiyak at nagdadalamhati, no, para sa mga tao because the people were so stubborn, they're so obdurate mga kasambreros that they did not listen, they did not heed to the message of God that was delivering by Jeremiah to them. So imagine writing these words of hope and faith while surrounded by devastation. Yung nagpapalakas ka, kaya nagsusulat si Prophet Jeremiah, nagpapalakas siya sa mga tao, nag-warning siya sa mga tao na kumapa ng punong-puno ng pag-asa, na ang pag-ibig ng Diyos or ang awa ng Diyos ay ang mercy ng Diyos ay sariwa bawat umaga. Pero siya mismo ay napapalibutan ng kumagapakaliwat ka ng destruction, devastation, kaliwat ka ng mga mga problema and trials mga kasmers. That's exactly what the prophet Jeremiah did in Lamentations. Pero napakadali po talaga mawala ng kapag na-overwhelm ka ng mga problema. And this, these verses po sa Lamentations 3:22 to 23 ay timeless message para sa atin na gaano man kahirap ang mga problema, no, parang kumunoy na, no, yung mga circumstances natin nakakalunod, no, nakaka-down talaga mga kasambreros. Ang mercy, no, ang awa ng Panginoon mga kasambreros ay sariwa bawat umaga. That is why our topic is entitled Mercies That Are Fresh, no. Ang awa ng Panginoon ay sariwa bawat umaga. So ang particular passage po na Jeremiah na ito mga kasmers ay nakakakita siya, no, ng pag-asa sa gitna ng paligid na napakadilim. Para kang nagsindi ng isang lighter na maliit lang sa isang madilim na paligid, no. And the author, no, si Prophet Jeremiah, traditionally believed to be the prophet, si Prophet Jeremiah ay nag-reflect sa destruction of Jerusalem at suffering of the Israelites. So ang grupo kasi na ito ay parang ang passage na ito or ang eksena ay may grupo, no, ng mga tao na nagagather sa isang lugar na kung saan naghahanap sila ng ng solace, ng peace, ng hope in spite of or in the midst of their calamities, destruction, and despair mga kasambres. So just imagine the incredible gift of a clean slate each morning, okay?
parang ano siya, parang malinis na plato, malinis na mesa na bago at sariwa bawat umaga, mga kasembreros. So a chance to start anew with a heart full of gratitude and a spirit ready to receive God's endless love. So ang ating puso po ay gawin natin kumbaga pa malinis na plato na pwedeng lagyan ng pagkain, pwedeng lagyan ng pananampalataya, ng pag-asa bawat umaga. The consistency of God's faithfulness is a source of hope and assurance for us, knowing that His faithfulness is not dependent on our actions or circumstances, gives us the confidence to rely on Him in all situations. Ang kaibahan kasi, ang Diyos natin, hindi siya nakadepende sa ating situation. For example, meron tayong masamang kinakaharap ngayon or challenge. Hindi ibig sabihin nun, hindi siya mabuti. Okay? Kapag tayo ay nakaka-experience ng problema, hindi ibig sabihin nun ay wala siyang kwentang Diyos. Okay? Kapag tayo nakakaramdam ng hopelessness, hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya nagbibigay ng pag-asa. No. His nature, His infinity, His faithfulness, His mercies, mga kaswas, ang kanyang pag-asa, ang source natin ng pag-asa, mga kaswas, at awa, ay hindi po siya nakadepende sa atin. Parang kumbaga pa, yung isang balon, hindi siya nakadepende kapag tag-init na, tag-tuyot na, El Nino, so nawawalan na siya ng tubig, no, ang balon natin, mga kaswas, dito sa lupa. So hindi po siya ganun. Hindi siya nakadepende kung may climate change dito. Kung kapag may climate change kasi, di ba, namamatay ang mga halaman, natutuyan ang mga balon. So siya po hindi, no, hindi po natutuyaan ng ating Diyos, mga kaswas, ng good things and good gifts. That is why His mercies are fresh every single morning, mga kasembreros. Kasi kung mas fresh ka pa at mas sariwa sa ating mga mukha, no? Just woke up like this. Kidding aside, mga kasembreros, na ganun po, we can rely on God's faithfulness and mercies that are new every morning. Parang kung reason yun para tayo po ay magpasalamat, lagyan natin ating puso ng gratitude and compassion and awa na rin, because when we have mercies, maging maawain din tayo sa ating kapwa-tao. Alright, so naman po in the meantime, naman po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, merciful God, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, and paalam po. I love you.